kami na ang manggugulat. Mahigit 2 dekada ng panatiko ng sabong si Ferdinand at aminado siyang may mga pagkakataong nalululong na siya sa ganitong bisyo. Halos araw-araw po nagsasabong ako. Nasa mga 1,000 plus po kada sabong araw-araw. Yung pakiramdam baga parang ang tawag doon yung extraordinary talaga yung excitement niya. Dahil din naman ako sa pagsasabong kung kaya't naisakripisyo niya pati ang sarili niyang pamilya. Mas mahaba ang oras sa mga manok kaysa sa pamilya ko, sa mga anak at asawa. Palaging nagseselos ang misis ko sa mga manok. Mga time na nagagamit ko yung pera ng misis ko pag pumupunta ako ng sabungan. Pinakikiusapan niya ako na kung pwede tumigil na. Siyempre, hindi naman basta-basta mawawala yun. Dito raw niya napagtanto na animoy sumusugal na siya sa isang bisyo na siya parati ang umuuwing luhaan at talo. Kaya't habang hindi pa huli ang lahat, gusto na rin daw niya magbago. Sa karanasan ko po, yung more on nauubos yung kung may savings. Pag hindi mo na kinontrol, mauubos talaga. Sa haba ng pagsasabong, hindi ko pa po nababawi yung mga natalo sa akin. Animoy hindi naiibang sitwasyon ng ilang mananabong sa barangay Tipo sa bayan ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan. Lalo na tang tupada sa lugar nila hindi lang tuwing may espesyal na okasyon o pista. Mula Lunes hanggang Linggo, pwera lang araw ng Sabado, umaariba ang tupada at ang umano'y bida ng ruweda. Walang iba kundi ang kapitan de barangay nila na kahit araw ng Linggo, always present. Pero ang permiso para legal na makapag-operate ang tupada, absent. Sus Mariosep, kinukonsinti natin yung tao to engage more. Kasi game of chance to eh. Hindi naman nakadepende sa mga tao to, nakadepende to sa mga manok eh. So parang easy money. Di umano, halos 1 taon na raw ang operasyon ng iligal na tupada sa bayan ng Hermosa dyan sa Bataan. Kaya naman ang investigador na ang mismong lumapit sa mga kinaukulan. Pero ilang araw bago ang isasagawang sanang pagsalakay, tila nakatunog ang mga sabongero ng Hermosa Bataan. May kumalat na text, pininturo sila ng mga pulis dahil daw re-raid din sila ng araw ng Sunday. Kaya nung Sunday, nag-close yung sabong nila. Nang sumunod na linggo, pinalikan ng investigador ang inirereklamong sabungan. Pero naghimala yata ang mga dating Kristo ng tupada at ilang tauhan nito dahil sarado na ito at walang mga parukyano. Dahil nga sa pagiging kapitan, para rin siyang marami siyang kakilalang matataas na tao na parang sumusuporta sa patupada. Pero tulad nga ng isang kasabihan, tila manok na ang lumapit nang makarating sa kaalaman ng investigador na nag-operate ng muli ang iligal na tupada sa Hermosa, sa Bataan. Nakumpirma ito ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, Central Luzon Regional Office. Kaya naman hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Isang operasyon kasama ang iba pang unit ng NBI sa Region 3 ang kaagad nilang ikinasa. Nauna sa target area ang ilang nag-undercover na mga agent ng NBI para makumpirma ang reklamo. Nang positibong nag-ooperate pa rin ang iligal na tupada, pumaspas na sila sa target area. All units, positive ng subject sa area. All units, go. Pagsugod ng mga operatiba, kanya-kanyang estilo ng pagtaka sa mga nadatnan sa tupada. Ang iba'y animoy mga manok na nagudahang makalabas mula sa hawla. Nagtulakan pa. At over the back of naman na nag-i-style ng iba. At itong si Kuya nagala Spider-Man pa. Pero itong si Lolo, sabit. Bumaba ka na rito! Parang kayo dito, ay, balik na kasi kayo rito, mahulog pa kayo dyan. Nahulog ka pa dyan! Hindi pa kayo lalo makakabalik yan.
Kaya ngayon, ang hirap na mapakain dyan. Kaya, ano ba ginagawa niyo dyan? Tayo, ba't naman kayo tumalon dyan? Ha? Ano lang ako bigla? Eh bakit? Ano ba ginagawa niyo dyan? Tayo, nasugat tuloy kayo, oo. Ano nangyari dyan? Sukat sa iyo. Para maiwasan pang mauwi sa gulo ang karambola ng mga tao, mismo ang kapitana ng barangay ang nakiusap sa mga sabungero. Huwag kayong tatakbo kasi masgrasa pa kayo. Pag-uusapan lang namin tayo. Walang tatakbo. Hindi raw alam ng mga parokyano na illegal na tupada ang pinasok nila. Alam namin kasi may bayad sa pintuan, legal to. Talaga nagsasabi. Sabongero ba kayo? Hindi, kami may tindahan kami doon. Eh, ako yun na wala nang namimili. Nagpunta ako dito. O, pagkatapos ito, magsasabong pa kayo ulit. Tatakot na ako. Sige po, salamat po. Pero sa isang tabi, itong sikap parang aligaga. Parang may tinatago. Boom! May tinatago nga! Isang baril at mga basyo ng bala pala ang daladala ni Kapitan. Kriminal pagkatapos. Ay, di mo. Pero tumangging magbigay ng paliwanag si Kapitan tungkol sa nakumpiskang armas mula sa kanya. Inaresto naman ang mga itinuturong tauhan ng iligal na tupada. Kasama na ang kahera ng sabungana. Teka muna, Ako po ang Mrs. Bonita. asawa ni Kapitan. How sweet naman. Ayon din sa kahera ng sabungan, hindi sisiw ang kita nila tuwing araw ng tupada. Lang, minsan 7,000 lang dahil 20 lang naman ang gate. 20 ang? Isang ang gate. Ang gate, 20 lang, pang ano lang talaga, na ano, pang kapi-kapi ng barangay. Kinumpiska ang mga gamit panabong na gagamiting ebidensya. Inimbitahan naman ng mga otoridad ng mga tauhan ng sabungan para sa sasagawang investigasyon tungkol sa reklamo. Sa pag-iimbestiga ng mga tauhan ng NBI na kumpirmang walang lisensya ang baril na nakumpiska mula kay Kapitan Pelizardo sa Blaon. Ang kinaso po natin kay Kapitan ay yung illegal possession of firearms na may penalty po yan na 6 years and 1 day to 12 years. Kinasuhan din natin siya ng violation of the anti-cockfighting law na may penalty naman na prisyon correctional na ang duration po niyan ay 6 months and 1 day to 6 years. Sinubukan naming kunin ang panig ni Kapitan pero tumanggi siyang ibigay ito. Alam din naman ng mga namamahala ng sabungan lalo na ni Kapitan na iligal ang operasyon ng tupada sa nasasakupan niyang barangay. Pero itong sikap talaga nga bang pasaway? Inamin niya po na alam niya naman ang kinakailangang lisensya bago ang isang tao makapagpasabong. Pero nang tanungin natin bakit siya lumalabag sa batas at nagpapasabong siya ng walang lisensya, ang sabi niya po ay fundraising daw po nila sa darating na kapiestahan. Pagka-fundraising activity, ang pagkakaalam ko kasi nagre-request pa rin sila ng authority to the mayor. Pero paglilinaw naman ng alkalde ng bayan ng Hermosa sa Bataan, walang paintulot sa lokal na pamahalaan ang inirereklamong tupada sa barangay tipo. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad para hindi na maparisan ang pagkikibit balikat umano ni Kapitan sa illegal na sabungan. So hinihintay ko na lang ang report ng Sangguniang Bayan at ng DILG para kung sakasakaling ang nakalagay sa batas ay reprimand or kung suspension or dismissal sa kanyang posisyon, pag-aaralan natin mabuti yan. And then i-convene po natin yung committee ng Games and Amusement and then pag-aaralan po natin kung ano po yung dapat ipataw na kasong administratibo laban po kay Kapitan Felizardo sa Blaon. Kahit na hindi ko operator, basta nandun sa barangay mo yung area na pinaggaganapan nung cockfighting na yun, tapos wala kang ginawa, liable ka na kaagad for misconduct. More so, kapag ikaw pa mismo operator nun. Kaya, administratively, he could be charged for misconduct. Sa anumang sugal ng buhay, may nananalo at may natatalo. Pero anumang gawaing iligal, kamalasan ang parating ibinabalato ng kapalaran dahil nabubukuring ang panloloko at umuuwing luhaan ang mga abusado. Susunod,
Ang mga planters o ang mga manananim ng marijuana sa Benguet ay gumagamit ng ibang estilo at estratehiya sa mga panahon ito. Karamihan sa kanila ay nagtatanim na doon sa mga gilid ng mga bangin na kung saan napakahirap o imposibleng abutin ng mga foot patrol na nagsasagawa ng eradication.